Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! At least nasabi ko sa inyo tungkol kay Bulok. Yan. Kasi noong March 19, ayan, yung March 19, nagkaroon ng parang meeting siguro to or something. Yung MNLF, Moro National Liberation Front, ng Davao City lang naman. Davao City. MNLF sa Davao City. Sila, nagparamdam daw ng kanilang suporta para kay Kibulok. Okay. Sige. Sabi, alongside the celebration of the 56th founding anniversary of the MNLF Davao City State Revolutionary Committee, the organization expresses support for Pastor Apollo C. Kibuloy, known as an individual with great respect and one who acknowledges the beliefs of our Muslim countrymen. Wow! Pag si SMNI talaga ng sulat tungkol kay Kibulok, akala mo, Diyos na Diyos eh. Siguro kaya si Kibulok nabobolan rin niya yung sarili niya, na akala niya Diyos siya. Kasi may mga nagsusulat sa kanya ng ganito. Di ba? Kaya tuloy iniisip din ng mama, Diyos siya. Huwag ganun. Huwag kasi ganun. Akala niya naman, hindi naman yan eh. Ngayon mga kotsero, may sinabi sila kahapon. Nag-round 2 yung MNLF sa Davao. Ito sinabi nila. Warrant of arrest of against Pastor AC Kibulok could spark another people power. Uy, people power na naman? Talaga ba? Saan banda po? Mawalang galang na po sa ating kapatid na Muslim. Pero saan banda po makakapag-umpisa ng people power si Pastor Kibulok? Pastor Kibulok. Saan ho banda? Paki-explain nga po sa amin kung saan banda magkakaroon ng ganun. Ano rin natin yung balita? Ito yung sinabi kasi ng balita kanina. Yan. Walang pagdadalawang isip na inihayag ng mataas na leader ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi ko mag-gets eh. What does that mean? Pag inaresto si Kibulok, paano magkakaroon ng people power? Hindi ko naiintindihan guys. Inom ko sana yung kape ko. Na-postpone. Pag-inom ko ng kape. How? Hinahalin tulad nyo ba siya kay Ninoy Aquino? Ganun ba? Level ba si Pastor Kibulok? Baka dilawan, papayag kayo nun? Well, siguro pareho silang baliw. Nandun yung similarity nila. Pareho silang narcissist, pareho silang baliw, pareho silang feeling bayani. Pero si Kibulok is on another level kasi feeling niya Diyos siya. Ibang level si Kibulok. Feeling niya kasi Diyos siya. Tuloy natin. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas. Ano ang tama, ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, I'm praying magkaisa ng taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahay. Hindi ko talaga naiintindihan. Paano papasok yung Saan banda papasok yung people power? Saan talaga banda? Kasi for all intents and purposes, mga kudyero, tinry na nila yan eh. Last week, 7 araw sila dun sa Liwasang Bonifacio. Ano nangyari? Nga, di ba? Wala naman nangyari. So what kind of people power are you talking about? Si MNLF, I don't think it will do anything. Bakit? Kasi ang pinaglalaban nila, Muslim secession. Mindanao secession ang pinaglalaban nila noon. Hindi na kailangan ngayon yun. They don't need to secede. Kasi binigay na ng ating estado yung autonomy na hinihingi nila. And besides, ito bang mga members ng ng MNLF will fight for Kibulok? Will BARM fight for Kibulok? I doubt.
ni Roland Aziz Moc Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and Current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigipit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Moc na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umano sakop na mga mambabatas ng Kamara at Senado ang Nasaan yung yung sinasabi ni Kuya? Bakit si reporter yung nagpapaliwanag? Sana yung, 'di ba? Pagkasabi niyo nung quote galing doon sa sa resource person nyo, hayaan niyo na siya magsalita. Kasi tulad niyan, parang ikaw na yung nagpapaliwanag para sa amin lahat eh. kanilang panggigipit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CPP-NPA-NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng ACT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta ni Senador Risa Hontiveros. Kapansin-pansin din anya na ang mga miyembro ng nabanggit na mababa at mataas na kapulungan na nagdiin pa sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Paano? Teka nga. So ang logic is this. Nagagalit ang MNLF kasi may CPP-NPA sa ating kongreso at nilalabanan daw ni Kibuloy yung CPP-NPA sa ating kongreso. Okay, sige. Gets. Kailan pa ba mayroong SMNI na network? Matagal na to eh. 2005? So from year 2000 hanggang 2016. Ito na lang muna tayo hanggang 2016. Simula year 2000 hanggang 2016, anong ginagawa ni SMNI? Lumalaban pa sa CPP-NPA? Parang hindi yata. Kasi mga kotsero, ang sinasabi ni SMNI, kung ang basis natin ng pagiging bayani ni Kibulok yung kanyang paglaban sa SMNI, pakipaglaban sa CPP, NPA, NDF. Nasaan si SMNI sa pakikipaglaban sa CPP, NPA, NDF mula 2000 hanggang 2016? 2016 na lang para partida sa kanila. Huwag na to 2023, 2024, 2022. Huwag na to kasi na to modern days na to. Medyo very recent ito eh. Nasaan sila? I don't know. Kasi naalala ko during that time, kaibigan ni Digong si CPP-NPA. Di ba tropa niya yan, yung CPP-NPA? Nag-away lang naman sila ng CPP-NPA to si Digong at saka CPP-NPA. Nag-away lang sila 2017 na. So simula 2000 hanggang 2016, ano kayo ng CPP-NPA? Tropa? Repa Pips? Repa Pips? Oo, kainuman nyo sa kabilang kanto, ganon. Ganun ba yun? Kasi ang tagal naging mayor ni Digong sa Davao eh. Tagal niya naging politiko sa Davao, more or less 20 years. Eh kung tight si SMNI kay Kibuloy, kay Digong, kung tight si Kibuloy kay Digong, o di most probably, Repa Pips din niya yung CPP-NPA dun sa Davao. In fact, mga kotsero, di ba nga umamin pa nga si Digong na best friend niya yung isang commander ng CPP-NPA na namatay sa enkwentro, tapos namatay sa enkwentro, binigyan pa niya ng hero's burial. Alala niyo yun? Na-cover natin yun dito isang beses eh. Binigyan pa niya ng hero's burial sa Davao City, yung Repa Pips niya na commander ng CPP-NPA. Tapos ngayon, kukumbinsihin nyo kami na si SMNI bayani dahil lumalaban sa CPP-NPA na ikipagtulungan sa NTF-ELCAC. Kailan lang ba yung NTF-ELCAC? 2017. Lang ang NTF-ELCAC eh. So ibig sabihin simula 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 years lang kayo nakikipaglaban sa CPP-NPA. Nung una, repa tips nyo ba yan? Kasama nyo si Digong. Kumbaga sa tropang kalsada. Sa tropang kalsada. Ganun yung treatment nyo. Kumbaga, pag nakakasalubong sa kalsada, tropa-tropa. Tapos, inonsi kayo ni CPP-NPA, di ginawa ni Digong, di NTF-ELCAC tayo. NTF-ELCAC tayo.
Kasi sinungaling talaga kayo sa SMNI. By the way, mga kotsero, anong araw na ngayon? Thursday? Day 4 na. Wala pa rin tumatawag sa akin galing SMNI. Nakukuha ko, puro link. Puro link ng video ng kung sino-sino. Wala ako ibang nakikita, puro ganun. Di ko kailangan ng tagapagtanggol nyo. Kailangan ko makausap. Yan si Kibulok. Parating nyo sa kanya. Nakikipag-usap sa mga ibang vlogger. Sa mga vlogger na kontra sa kanya. Ayaw niya. Duwag. Duwag. Ba't daw ako tatawagan? Ito kasi, Jax. Si Jax Wong. Sabi ni The Jax Wong. Ba't daw ako tatawagan ni Kibulok? Or ni SMNI? Kasi naalala nyo, nung nag-livestream ako na isang beses. Message na message si SMNI sa akin. Yung contact ko sa SMNI. Message na message sa akin. Habang nag-livestream tayo. Ang sabi sa akin, hindi ko na kinukuha yung side nila. O di nag-reply ako. Sabi ko, sige, kukunin ko yung side nyo. Interviewin ko si Kibuloy. Pero kung tutusin mga kaibigan, maganda rin sana talaga yun, kung sakaling magkakaroon man ng gano'n, kumbaga si Kibuloy, interviewin siya ng yung mga taong may ayaw sa kanya, gano'n. Ano kayong mangyayari? Parang ang ganda pakinggan mga kaibigan pag pinanood mo sila. Magbabangayan kaya sila sa... Dapat live mga kaibigan, para mas maganda panoorin. Live sila mag-usap. Wala. Sabi niya, kailangan ko rin mag-request ng letter. Kailangan ko rin mag-send ng letter of request. Bakit ako mag-send ng letter of request? Sinabi niyo na sa akin, hindi ko kayo binibigyan ng platform. O di kayo, bibigyan ko kayo ng platform, tapos ayaw niyo akong kausapin. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.